Oh. So, tuloy, mga kababayan. Alam nyo na. Oh, dito tayo. Speaking. Ito, mga kababayan. Oh, doble ang problema na kakaharapin ni Sara. Bakit? Oh, ito na. Ang ginawa kasi nitong mga kababayan, grupo ni Duterte, kabugukan. Oh, ito na. Pakinggan ninyo. Simple salt trick may ads that lang. anyone can use to fight off nerve pain almost overnight. Did you? Jed, ano na ang development sa susunod na magiging hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment trial kay VP Sara? Ella, kanina ay nakapanayam natin yung isa sa House Prosecutors na si Manila Representative Joel Chu, at ayon sa kanya, hindi pa nila napag-uusapan kung ano yung susunod na hakbang kaugnay rito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil aniya, ngayong araw pa lang sila muling magkikita-kita upang pag-usapan yung susunod na gagawin o hakbang ng House panel para rito sa impeachment. Muling pag-uusapan kung ano ang magiging susunod na hakbang matapos ang desisyon ng Senado na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Ito ang naging pahayag ng isa sa House Prosecutor sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo na si Representative Joel Chua. Ayon sa mambabasa, nalulungkot sila dahil aniya maliwanag na paglabag sa saligang batas ang naging desisyon ng Senado. Paliwanag pa niya na mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klase. Mama Dit, ito, maraming salamat po ma'am sa super sticker. Thank you so much po. Motion, at ito aniya ay gawain ng defense o ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po, parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Ayan. Nakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng mga katanungan sa legalidad at konstitusyonalidad ng naging desisyon, nanindigan ang House Prosecution Panel na tuloy ang kanilang laban. Dagdag pa ng isa sa House Prosecutor sa impeachment na si Atty. Shell Jokno, malinaw sa konstitusyon na kapag na-transmit ang articles of impeachment na nalagdaan ng at least 1/3 ng members of House, ay walang ibang gagawin kundi agad-agad dapat i-trial ang kaso. Ibig sabihin ng trial ay ang tatanggapin ng ebidensya upang mga testigo ihahain ng exhibits dahil ayon mismo ang utos ng konstitusyon ayon kay Atty. Jokno. Narinig nyo mga kababayan? Babalik po ito. Pinirmahan po kasi ayon sa konstitusyon, once na pirmahan ng Congress yan, 1/3 na congressman and congresswoman pipirma, ibig sabihin tuloy yan, bawal ibalik. Ang tanong, tinanggap ba ni House Speaker Martin Romualdez? Hindi. So ngayon, matutuloy yan. Bakit? Magbabanggaan ang Congress at Senate dito. Hindi mangyayari mga kababayan na ihinto ng Senado. Congress at Senate magbabanggaan dito. Ngayon, pag nagbanggaan ang Congress at Senate, diyan na si Marcos magsasalita. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, gulo po ito. Kapag ang Congress kakampihan ng tao, ang Senado hindi papaboran ng tao, maa-abolish po yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Maraming susuporta sa Congress kaysa sa Senate. Gulo yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Gulo talaga yan. Baka mangyari pag people power pa yan. Baka magkaroon ng EDSA 3, EDSA 4. Di ba? Nako. So ito, mga kababayan. Sunod. Saan pa yun? May dugtong pa ito. Ito na, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Doble ang kakaharapin ni Sara.
Ads lang. New user get 8% off hotels. Alam nyo, Sinang-ayunan ng ginugulo ng Chinese, mga kababayan, itong ating bansa. So ito na, mga kababayan. Instead na impeachment, ayaw ng Senate, binalik sa Congress. Ang Congress ngayon, aaprubahan nila na kasuhan ng totoong kaso si Sara sa Ombudsman. Sinang-ayunan naman ng House of Representatives kagabi ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagre-rekomendang sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Patay. Ito kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the President o Vice President at Department of Education. Ayon sa komite, 4 na kaso ang inirekomendang isampa laban kay Duterte, kabilang ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. May panawagan din kasuhan ang iba pang opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian at pamimeke ng dokumento. Nako. Batay sa investigasyon, lumitaw ang paggamit umano ng peking acknowledgement receipt at mga kahina-hinalang dokumento mula naman sa OVP at DepEd na may kaugnayan sa paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. In the draft committee report, the following matters were exhaustively deliberated upon. Number 1. Ayun, mga kababayan, ito po ang ikakaso kay Sara. Obstruction of inquiry, misuse of confidential fund, interference and bribery, and systemic flaws in the GC 2015-01. Yan po ang magiging kaso niya. 1, 2, 3, 4. Panglima po siguro dyan ang criminal case. Diba? Yan po ang mangyayari, mga kababayan. Ayan po ang committee findings na dapat ikaso kay Sara sa Ombudsman. Yan ang kapalpakan ni Bato at ni Cayetano. Bahala kayo. Sabi nga ni Cayetano, imbis na ma-impeach na, maging Bato pa. Yun, criminal case po yun, Ma'am Edita, yung pagbabanta niya. Tuloy. 1. Obstruction of inquiry. Number 2. Misuse of confidential funds. Nako. Number 3. Interference and bribery. Hala. And number 4. Systemic flaws in the Joint Circular 2015-01. Nako. Rinig nyo, mga kababayan? Nako po. Patay kang bata ka. Madudoble talaga problema niya dito, mga kababayan. Sasakit ang ulo. Hindi ko alam kung laslas lang sa leeg, pilay sa braso, baka ang gagawin nito magsaksak sa sarili ito. Mga kababayan. Hindi natin malalaman na mayroon ng Vice Presidente tumalon sa tulay. Di ba? Bato, kasalanan mo to eh. May sumo na din kanina, pinadala na. Natanggap na ng opisina ni Sara. Alam niyo, sa totoo lang, mas kampante pa ako dun sa impeachment eh. Kasi impeachment lang naman yun. Pag ma-midnight, hello po. Pag uusapan pa lang naman yun, maghihimay-himay pa lang naman. Diba? Hindi pa naman kaso yun at hindi pa siya ma-convict doon, hindi pa siya makukulong doon. Hindi pa siya hahanapan doon kasi tatanungin pa lang, pagdidibatihan pa lang. Tapos bubutuhan ngayon nila. Ibubuto natin, siyam tayo. Hindi tayo pabor dyan. Dapat nililitis-litis, kimi-kimi, kahit kaplastikan na litis lang dapat, di ba? At least hindi sila lumabag sa konstitusyon. Kahit sabihin, sige, ilitis natin, Article 1, impeachment. Di ba ang sabi ni Sara, kapag ako pinatay, may nakausap na akong killer. Kapag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa, si Romualdez. No joke, no joke. Pero ang sabi naman kasi ni Sara doon, kapag siya namatay. So kung hindi siya patay, walang mangyayari sa tatlo. Pwedeng maabsuelto siya doon. Bakit? Hindi pa naman patay si Sara. Kapag hanggang 2028 si Sara buhay, walang mamamatay sa tatlo. Ang problema lang sa mga senador, uradang close eh.
Pwede naman nating ilihis yun eh. Kahit sabihin natin, nagbanta si Sarah. Ang sabi lang naman ni Sarah doon, pag ako pinatay, nakausap ko yung killer, patayin din niya si Bongbong, si Lisa, at si Martin. So, hindi pa naman namatay si Sarah, di walang mamamatay. So, pwede yung i-absuelto. Wala yun. Ano lang yun? When emotions are high, intelligence is low. Ganyan talaga. Pag sobra kang galit, hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Kaya nga, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Di ba? May ganyan. So, pwede siyang ma-absuelto doon. Sunod. Ang sabi, bakit hindi ka nag-declare ng salin at asset? Ngayon, sasabihin ni Sarah, ano pang i-declare kong salin at asset? Wala naman akong ganito, wala naman akong ganyan. Hindi naman. Bakit? Alam ninyo ba kung ano-ano mga ari-arian ni Sarah? Di ba? Wala. May nakita ba kayo na may private airplane siya? Wala. May nakita ba kayo mga Rolls Royce niya? May mga Ferrari ba siya? May mga Lamborghini ba siya? May mga McLaren ba siya? Katulad kay Alice Go? Wala rin. So, mahihirapan silang hanapin. So, anong i-declare nga ni Sarah kung ganun lang din naman ang kinita niya? Pwede nilang i-absuelto yon. Ang problema kasi, pinangunahan yan. Kaya ang nangyari mga kababayan, yun ang problema. So ito, mga kababayan, sunod nating pag-uusapan. Dito tayo kay Attorney Chel Jokno. Pakinggan ninyo ha. Ito mga kababayan, kanino ka maniniwala?